tayo ay masugid na kaalyado ng Estados Unidos. Sa katunayan, ang ating nakaraan at kasalukuyan ay magkakawing. Talagang tayo ay magkaibigan. At pinagamit natin sa kanila ang isang malawak na lupang pansakahan, mahigit kumulang na 36,000 ektarya na sumasakop sa mga lalawigan ng Pampanga, Tarlac at Bataan. Tinaboy sa kanilang mga lupa ang mga katutubong Aita at Pesante. Mula sa pastulan ng mga kabayo ng US 5th Cavalry noong 1901, hanggang sa ito ay tinawag na Clark Field Air Base, ang pinakamalaking base militar sa labas ng teritoryo ng Amerika. At dinagdag pa ang kung ilang ektarya sa lalawigan ng Zambales na naging Subic Naval Base. Ang Clark at Subic ay ginamit sa giyera ng Amerika sa ibang bansa. Subalit matibay ang kasunduan sa pagitan ng matalik na magkaibigan. Na naging katapusan ng ating soberenya. At muling pagbuhay ng kilusang makabayan. Hintayin po rin natin o sakyan natin ang pagsunod sa ating naiiba patungo sa demokrasya, buong lakas itulong bayan. National pride and self-respect are not mere words. Noong ika-16 ng Setyembre 1991, binasura ng Senado ang kasunduan sa base militar. 12 against, 11 in favor. The treaty is rejected by the Philippine Senate on February. Ngunit, bago pa man din nangyari ito, kumilos ng tadhana laban sa Amerika. Nagalit si Apo na Malyari na matagal nang nagmamasid mula sa kanyang tahanan sa bundok ng Pinatubo. Ito ang paniniwala ng mga katutubong Aita. Dali-daling nilisan ng Amerikano ang mga base. Ngunit ang hindi lalang ay hindi na sila muling papayagang pang bumalik ng mamamayang Pilipino. Tahimik sa loob ng mga base. Wala na ang mga kano. Wala na rin ang mga nakabibinging eroplanong panggiyera. Mga bahay aliwan, marami nagsara. At dahil sa malaya na nating pasukin ang loob ng mga base, isang malagim na katotohanan ang lumantad. May lason sa loob ng mga base militar. Wala namang mga dating base militar na walang toxic waste na naiwan. Lahat ng base militar sa buong mundo, mayroong mga toxic waste na naiwan. Mas marami dito sa Pilipinas dahil ito pinakamalaking base militar ng Estados Unidos sa labas ng Estados Unidos. At naging staging area ito
noong giyera sa Vietnam. At maalala ninyo, gumamit ng chemical warfare ang US diyan sa Vietnam. Nag-impact diyan ang Agent Orange. Nagsagawa ng pag-aaral ang United Nations Development Program And as a result could simply leak and contaminate possibly the groundwater. at World Health Organization. Ayon sa WHO, 15 ang high priority areas, 9 ang medium priority areas, at 8 ang low priority areas, mga lugar na tinatawag na environmental risks. Samantala, sa loob ng Clark Field, sa Clark Air Base Command o CABCOM sa Mabalacat, Pampanga, pinatira ang libo-libong mamamayang nasalanta ng pagsabog ng bulkang Pinatubo. Umpisa pa lamang ay marami nang nagrereklamo sa mga nakatira sa Clark tungkol sa kanilang tubig na iniinom. Pag naano mo na yung tubig, nasa timba mo na, nasa balde na, para bang yung may amoy siya, tapos meron bang mga greasy, mga langis-langis sa sa ibabaw ng tubig. At nangyari na ang kinatatakutan ng lahat. Nagsimulang magkasakit ang mga residente. Kaya itong mga ganitong secondary studies and others, nag-trigger talaga ito ng halos panic doon sa mga residents kasi hindi nila ina-expect na itong mga lupa na to na halos pinaglalaban nila na manatili sila dyan at magtuloy-tuloy yung kanilang kabuhayan doon sa mga lupa na sinasaka nila ay nalalaan pala nilang may lason. Well, pag sinabi natin mga toxic chemicals, tumutukoy yan sa mga chemical na merong inherent properties na tinatawag na makalason o makasira ng mga biologic processes o yung mga buhay na bagay. Mabilisan o yung acute na sinasabi, pangmatagalan o yung chronic effects. Diyan yung mga industrial chemicals katulad ng mga dioxins, PCBs o yung polychlorinated biphenyls, yung mga iba't ibang solvents na panglinis halimbawa ng mga makina, yung galing sa petrolyo, kasama na rin mga pesticides at Naalarma ang Department of Health at sinuri ang lugar. Noong Enero 1995, iniulat ng 5 sa 32 posong ineksamen ay positibong nagtataglay ng toxic chemical mula sa gasolina at grasa. Sa ulat ng Western International na kinomisyon ng Clark Development Corporation na magsagawa ng pagsusuri sa lupa at tubig sa loob ng base, Carbons, polychlorinated biphenyl at phthalate. Yung Wagner Aviation, Philippine Area yung sinasabi. 14 na lugar ang nakitang kontaminado ng toxic chemicals. itong mga chemical na ito, itong mga nakalalasong chemical na ito ay malinaw na nakakasanhi ng iba't ibang uri ng sakit. Nakakasanhi ng cancer, nakakasanhi ng leukemia, nakakasira ng atay, nakakasira ng bato, nakakasira ng utak ng mga bata na nasa sinapupunan pa ng kanilang ina na nagiging sanhi ng mental retardation, congenital abnormalities, at yung iba dyan makikita bilang mga cerebral palsy at kung ano-ano pa. Kami sa yung mister ko kasi siyang nagkahanap buhay nga, hindi nga ako nakakatulong nun. Kasi siyang karpintero. Noong panahon na pinagbubutis ko siya, lubang nahirapan ako Kasi lagi ako nahihilo, laging yung bang iba yung pakiramdam ko kahit na tapos na yung paglilihi ng buwan ng paglilihi, ganun pa rin. Kasi parang mabigat pa siya sa loob. Tapos nagpapacheck up ako, sabi ng doktor, parang may diferensya siya. Kasi mahina raw yung pintig ng niya, ng puso niya sa normal na bata.
Tapos nung nga ipanganak ko siya, yun. Lumabas na ano siya, may diferensya. Cerebral palsy siya. Dahil yung hindi nga raw lumabas yung kanin sa ano niya, sa nakulangan siya ng kanin sa ulo, sa utak. Kaya siya nagpaganyan. Ito si Dayan po, pinanganak ko doon sa Kabcom, Bulag. Hindi nakakalakad, hindi siya nakakaupo, hindi marunong magsalita. Kaya nung ipinagamot namin, una, doon muna sa Apo, yung albularyo. Ngayon, ang ginamot niya sa kanya, yung dahon lang ng aswete, kaya siya nakakita uli. At hindi na ito nakita ng mister ko na matay, na atake. Kaya nung nilagnat siya nun, pinagamot ko siya kay Dr. Gagi, doon ko palang nalaman na may cerebral palsy siya. Galing po kami ng baryo Kalumpang Mabalangan. Ang ikinabubuhay po namin doon, bali ang nagsasaka po. Tubo, kamuting kahoy, gano'n. Bali yun po ang kinabubuhay namin. Kapito kayo. Matay. Mula nga nang ipinanganak ko tong anak ko, si Tanya, February 24, 2000. 1 week pa lang siya, napapansin ko na parang hindi, ang bilis ng pintig ng puso niya. Parang hindi naman yata normal sa isang baby. Ilagnat siya noon. Kasi nawalan siya ng boses, na magayong niya. Pinainom ko muna yung antibiotic na binigay ng doktor. Gumaling naman siya, kaso iba ang kulay niya. At saka pag dumidede siya sa akin, hinihingal siya. Kung dun sa clinic sa labas, sabing ganun, Mrs., alam mo ba na may butas sa puso yung anak mo? Sabi, nung ipinagbubuntis mo ba siya, sabing ganun, may ininom ka bang gamot? Sabing ganun sa akin, nagkasakit ka ba? Sabing ganun. Sabi ko, wala naman po akong natatandaan na na nagkasakit ako, tsaka uminom ng gamot. Pinatingnan nga po namin sa Maynila, kinabukasan. Ang sabi ng doktor doon, may butas daw nga po yung puso niya. Tapos lumalaki pa yung sa kaliwa niyang puso. Tapos may ugat pa na kailangan operahan, putulin daw yun para maka-dede siya ng ayos, tsaka para ko tumato. Sa ngayon, umiinom pa rin siya ng continuous na gamot araw-araw, yung Aldactone, para daw po sa ihi na yun, para hindi malagyan ng tubig yung puso niya. Tsaka yung Caputen, para hindi siya inuubo. Tsaka yung Lanoxin, para naman po sa puso na hindi siya masyadong hinihingal. Kami po nakatira sa Rosario, Mabalacat, Pampanga. Ako po isang driver lang po at nakikipagmaneho lang po ako. At pumutok po ang kinatubo. Nalipat po kami sa San Rosario. Ay, sa Kapong po. Poso ang ginawa nila noon para inumin namin lahat na nakatira sa Kapong. Lahat kami doon kumukuha. Pero ang alam namin, malinis talaga wala naman kami bukod na pagkukunan kung hindi yung isang poso na tinayo doon sa Kapong. Hindi ko alam doon pala nagsimula. Hanggang sa nangati yung anak ko, 1 linggo, makaraan ng 1 linggo, hindi nawawala yung kati niya pagpus, lalo lumala yung kati niya. Tapos dinala ko ulit, ibinalik ko siya ulit sa center na yun, sa daw. Sabi naman po sa akin, resetahan siya ng gamot para sa kami. Mapun po siya ng 1 buwan. May puno, dinala ko ulit siya noon, nung May 8 sa center. Ang sabi po nila, bakit daw ganun? Ibang klase na raw yung sakit ng anak ko. Hanggang sa nilagnat na po siya, inubo na siya. Tapos pero tuloy pa rin po kami doon, nasa Kapong pa nga po. Naanoan ko na po, nahuhulog na ang katawan niya. Pina-ultrasound ko po nung araw din na yun yung sabi ko gano'n sa akin. Malaki daw po ang atay ng
ng anak ko. Dinala ko po ng Jose Reyes ang anak ko. Doon ko lang po nalaman ay kinikancer. Kabata-bata na anak ko ba't nagkaroon ng depression ng gano'n. Pero ang sabi po nila sa akin, nakuha daw po nila yung baka raw po sa tiniran namin, marumi daw po yung lugar, kung yung tubig, o yung kinakain ng anak. Kaya doon po nagsimula na hanggang sa nagkagas-gas na nga po kami, nagkautang-utang kami talaga. Sa ngayon, madalas niyang ano yung sa akin, sakit-sakit ng katawan niya, yung buto niya, yung matindi, yung sakit ng tiyan niya, ihimasin ko. Hindi naman niya pinahihimas, gusto niya siya ihimas. Ay bawal na bawal naman yung napipiga yung tiyan niya dahil nga yung katay niya baka magkaroon ng problema. Ang gagawin ko, iiyak na lang ako hanggang sa tignan-tignan ko na lang siya, hindi ko na siya madala ng doktor dahil sa wala kaming pera. Pag umiyak ng matindi, himatayin na. Galing kami sa Malabo, Pasig po, Pampanga. Nagpanggapas ako sa Google para hindi lang kami magugutom. Naging isang taon kami nung nagkasalitang misis ko nung pumunta kami sa kanto. Tapos, nandito ako sa mga balat ng misis ko. Awang-awa na ako sa kanya nung talaga. Lumitaw sa balak ko parang bungang araw. Pagtapos ako maligo, makati yung balat ko. Pagtapos kong kinamot, parang bungang araw. O, mga ilan araw, namamalat na yun. Hanggang pumuno ng lahat ng katawan ko. Pati buhok, nalaglag. Saka yung mga kuko. In-x-ray ako, in-ECG, at saka yung ultrasound. Iba-iba ng sa akin. Ang hirap ang dinanas ko doon. Hindi pala yun na yung bulating maliit. So, yan, yung parang pusa mata yun. Ang liliit lang, lang. May infection ako noon. Paghapon, hindi ako makakain. Gabi, araw, hindi ako nakakatulog. Masakit. Akala ko talagang naiwanan mo ako talaga nun. Kaya lagi akong umiyak dahil maawang-awa ko talaga sa kanya sa sakit na yun. Ano bang gagawin mo kung hindi tayo iyak doon? Magpapaalam siya. Sistematiko at unti-unti ang pagpasok ng nakalalasong kemikal sa katawan ng tao. Ito ang nangyari sa mga nagtrabaho sa Subic Naval Base. Nag-umpisa po ako 1969, April 1. Kabataan ko, nag-umpisa ako magtrabaho bilang isang barracks boy sa Mount Camp, Marine Barracks. 1952, 1972, na-hire ako direkta sa SRF. Naval Base kainitan ng gera sa Vietnam. Sa mga barko na kung saan na-assign kami dito sa fire room, sa engine room, sa Midway hanggang sa Saratoga, lahat halos ng carrier, Constellation, Kitty Hawk, Enterprise na yan. 6 plate at saka 7 plate, yung Nimitz nakarating dito. Ay marami kong mga tinatapong mga klase ng chemical na gamit ng Kaya yung mga tubo po na aming tinatrabahuhan ay mayroon pong mga covering na asbestos. kami pala ay may mga karamdaman na makukuha dito sa product ng asbestos. Bago lang namin nalaman yan, year 1992 na kung saan ay nag-move na ang mga base
umalis sa mga Amerikano. Noong 1993, na physical kami, halos panay SRM worker, halos mga 2 bus, kaya 3 bus sa isang araw. Ako, dumating sa akin yung notice na involved ako sa asbestos. Asbestos related ang aking baga. Kaya medyo nagkaroon ako ng nervyos dahil doon sa nangyari sa akin. Parang Ako cancer ay na. nai-inhale. Dahil nung panahong iyon, wala pa po kami mga safety gadgets. Wala naman akong ubo, pero bakit nagde-develop ng plema? Tulad ngayon, dudura na naman ako. Excuse lang. Excuse lang po. Yan, makikita mo ngayon dyan kung yung shortness of breath minsan, sakit ng dibdib dahil sa naiipon po yung plema. Halos every 2 hours or 3 hours, maiipon na naman yung phlegm. Ang nakalagay doon, ang asbestos wala ng gamot maliban lang sa vitamin. Kumain ng masarap at saka pahinga. Nung ma-hire kami dito, wala kami mga sakit. Ang na-expose, meron siguro mga 2,000 plus. Meron pang libo-libo na kinakala ma-x-ray pa yan. Mga taga Batangas, hire sa Batangas, hire sa Pampanga, hire sa Bataan. Karamihan dito sa Zambales dahil malapit lang ngayon. Napatunayan na may sakit kami na unti-unti pumapatay at marami rin namatay na walang nakuha. Kaya nagkasakit kami dyan, sana tulungan kami ng gobyerno sa problema namin ito. Marami kami at nauubos na kami unti-unti. Ito kami na sa iyo. Behind us, we just left trails of waste and garbage and toxic materials for decades. Bukod sa mga nagtrabaho sa loob ng base, apektado rin ang mga residente sa labas ng base militar. Kasi sabi niya, sa Subic, meron silang binibigay na bata, sabi niya. Anak ng sabi niya, lalaki. Kulang bakit marami siyang mga parang pasa-pasa. Ngayon, mga magtatatlong taon na siya, pero masaya siyang bata, nakikipaglaro, takbo rito, takbo doon, malambing sa amin, dahil wala pa yung mga kapatid niya noon. Iyakin ng bata, talagang konting iiyak, minsan malungkot, na gusto niya yung nag-iisa, makipaglaro siya, mamaya uuwi na, ayaw na. Nung isang gabi na natutulog nga kami, nung magising siya ng mga madaling araw, sabi niya nga, Papa, pagod na po ako. Puro maring no, meron na siyang nararamdaman, hindi ko lang alam. Hanggang sa lumitaw nga yung isang bukol niya nga rito, sa loob ng almost a years na pinapagamot namin, hindi kumukunti yung dumami pa. Hanggang nagkaroon siya rito sa ulo. Dinala ko sa Angeles. Pinatingnan ko sa doktor. Hanggang makarating kami sa Bulacan, hanggang sa makarating kami sa Maynila. Ngayon, makakita ni Dr. Di Castro yan, sabi nga niya, leukemia nga yung sakit ng bata, pero hindi pa niya alam kung anong klaseng leukemia. Isa sa naging tuwirang biktima ng pagkakaroon ng base militar ay ang mga katutubong Aita. Sa Aksyon Dagot na yan, dati, sa mga katutubo rin yan dito sa may gate 14 dito, dating may barangay dyan may sityo din dito yung katutubo dating nung hindi pa pumutok. Buhat ng sila'y pinalayas sa kanilang lupang ninuno. Sila'y ginawang mga dumpsters o basurero at mga janitor
at katulong ng Kano. Nung pagtatapon ka ako ng mga basurahan, dahil iniwawalis yun, alikabok. Minsan nga, tilatakpin ko pa sa ilong kong ganun eh. Pagkaka ako sa katagalan, doon ang naipon ng kwan, nakauli sa puta sa baga. Bagamat dahil sa tibay ng kanilang katawan sa mga sakit sanhi ng uri ng kanilang pamumuhay, isang kaso ng pagkamatay ng 2 aita ay hanggang sa ngayon ay ikinababahala pa rin nila. Sa kalauna, si Boy Liwanag naman, pinatrabaho siya. Katapos sumisid doon sa parang isang kwan na may tayo ng Amerikano na may toxic weight. Hanggang doon sa nalason yung isang kasama namin. Wala mang 24 hours namatay siya. Ngayon, karamihan sa mga aita ay nakatira sa malalayong lugar na mahirap marating. Maraming taon na ang nakararaan mula nang nilisan ng Kano ang kanilang mga base. Matagal na ring nailipat sa mga resettlement areas ang mga dating residente. Subalit pinangangambahan pa rin ang mga lasong kemikal. Isa na dito ay ang Barangay Maligaya na kung saan marami ang nagkakasakit sa balat. Marami ang nakakasakit sa balat dito. Karamihan mga bata, parang bungang araw ka. Tapos yung mga bata, makikita mo, nagnaanak-nak na yung mga balat nila. Ay naku, punong-puno. Ito rin ang pangamba ng mga residente sa resettlement areas. Kami nga po dito sa resettlement area, hindi po namin alam kung safe pa rin po ang iniinom namin. Yung orientasyon ng Clark, ito ang pinakamataas. Sumunod ito ang pinakamababa. Yung Mabalacat area, yun yung pinakamababa. At lahat ng tubig At ng mga nasa siyensya tulad ng grupong Agham. Pamel! Pamel! Saklo na ka! Pamel! Sabi na lang saklo ka! Ano po? Saklo kami, kalakalalit. It is not the intention of, for example, subsequent studies like what we are doing now to establish the presence of these toxic materials. It's already known. Yan ng lahat. And in fact, even the present administration, previous administration, and the government agencies related to running the bases right now know it. Ito na yung problema ngayon. Kung yung liable party madaling tumanggap ng liability niya, hindi na kailangan yung mga technical studies na mag-i-implicate o magre-refer doon sa mga naiwan nilang problema. Pero pagka yung matitigas yung mga nag-iwan ng toxic waste materials na ito, saka kinakailangan yung mga ganun studies. Sampung taon na rin ang nakaraan na ina-expect din natin na may mga ilang posibilidad na may makita tayo na either kakaunti o kaya ibang daanan ng mga toxicity pathways na pwedeng daanan ng mga lason. Actually, may contamination talaga that takes place. It's just the difficulty of trying to document yung actual contamination and degree of contamination in these communities. Ang nangyayari,
ang kukuha natin sila dun sa pahuli na kung kailan sila nagkakaroon ng karamdaman ng mga sakit. Mahirap kasi sa pag-uusap tungkol sa mga diseases na ito na nakikita natin sa communities na napakarami nila. Pero kung iisipin mo, itong cancer, itong mga sakit nila, mga neurological disorders, ay hindi mo masyadong dapat makita sa mga lugar kung saan may mga bukid, kung saan may nature. Pero dahil sa expose sila dito sa mga bases na to, maaari natin malaman, siguro dahil sa mga contamination nito, sa mga contaminants, na magkakaroon silang relation dun sa mga communities na na-expose. Kailangan pa nating ipakita sa kanila na para wala na talagang atrasan na yung toxic materials na iniwan ninyo found its way doon sa mga communities. At sa bawat araw na magdaan, patuloy silang nangangamba na sa anumang oras ay maaring bawian ng buhay ang kanilang mga minamahal. Tulungan kami ng gobyerno dahil nung panahon nang nandito kami sa base naval, malaki ang naibabayad namin tax sa gobyerno. It's an issue for the government to take. Kahit madami na yung resolution na ginawa ng Senado para may resolution na to at mabigyan ng lubos na kalutasan, hanggang ngayon makikita natin wala pa rin talagang konkretong ginagawa ang pamahalaan. If all the world and love were young, and truth in every shepherd's tongue, these pretty pleasures might we move to live with thee and be thy love. Time drives the clock so beautiful, when every day and man's Kahit mismo si Presidente Arroyo na nagkaroon na ng pagkakataon na makaharap mismo ang Presidente ng Estados Unidos at ilahad yung isyong kaugnay nito, hindi niya man lang binanggit. Mas ang pinagdiinan niya pa, paano pa makakakuha ng mas malaking ayuda ang mga lason sa mga base militar ng Estados Unidos ay hindi lang ng isyong pangkalikasan o pangkalusugan. Higit pa rito, ito ay isang isyu na paghihurak sa ating pambansang soberanya ng isang malaking bansa tulad ng Estados Unidos. At lalo-lalo na ngayong bubuksan na ang ating buong bansa, hindi lamang ang Clark at Subic para pumasok ang US military, lalala at lalala lamang itong problema natin sa toxic waste dito sa ating. Ang usapin ngayon ng paglilinis sa mapaminsalang toxic waste o ng laso na iniwan ng Estados Unidos dito sa mga dating base militar nila, partikular sa Luzon, sa Clark at Subic, ay isang malaking usapin at pambayan at pambansang. Upang isulong ang kampanya laban sa US military toxic waste, nagbuklod-buklod ang iba't ibang samahan sa ilalim ng Up Against Military Toxics, mga samahang pangkalikasan at mga biktima ng toxic waste upang igiit ang sumusunod na kahilingan. Una, aminin at humingi ng kapatawaran sa lahat ng biktima at sa mamamayang Pilipino. Pangalawa, kagyat na pagpapagamot sa lahat ng mga biktima. Tatlo, pagbigay ng bayad pinsala sa mga pamilya at pamayanan na nasalanta ng nakalalasong basura. Pang-apat, kagyat na paglilinis ng lahat ng lasong basura at pagpapanumbalik sa produktibong kalagayan ng kalipaan at katubigan na lason sa mga lalawigan ng Central Luzon.
Kalima, pagbasura sa mga di pantay na tratado ng bansa sa Estados Unidos, kabilang ng Mutual Defense Treaty, ang Military Assistance Agreement, ang Visiting Forces Agreement, at ang Mutual Logistical Support. An equal relations with you! So better go home! Sa Tagalog, umuwi na kayo! Nananawagan ang bayan, ang class, na ipaabot sa pinakamalawak na bilang at seksyon ng ating lipunan na walang idudulot na mabuti ang pagbabalik ng mga tropang Amerikano sa ating bayan. Pawis na nagpupula at gumagawa na ngayon nagpasyang lagutin ang tanikala. Gagawin natin ito para sa tunay na kalayaan. Gagawin natin ito para sa tunay na demokrasya, para sa tunay na soberanya ng ating bansa. Pakikibaka laban sa lasong basura ng US military ay kung gayon isang pakikibaka upang igiit ang pambansang kasarinlan. At hanggang ang ating pamahalaan ay nananatiling sunod-sunuran sa isang bansang may malaking sagutin sa ating pamamayan. Wala na tayong ibang maaasahan kundi ang ating sariling lakas. Sa ating pumapatay, dudurugin hanggang sa tagumpay. Dahil hindi namin alam kung anong hinihintay namin, kung tulong o awa o kamatayan. Umihiyaw ng hustisya ang mga biktima ng lason sa mga base militar. Patay man o buhay. Huwag nating hayaang mabaon sa limot at muli na namang makatakas ang Estados Unidos sa kanyang responsibilidad. Dahil pag nangyari ito, para na rin natin tinalikuran sila Roger at Crisel at ang 200 namatay na at ang daan-daan pang mga taong magkakasakit dahil sa mga lason sa mga base militar na iniwan ng Estados Unidos. Nasaan ka man, patuloy pa rin ang pakikipaglaban natin sa iyo.